Sa ikatatlong anibersaryo ng kasal namin, nag-post sa social media ang matalik kong kaibigan na si Naomi ng isang litrato nila ng isang lalaki, magkayakap sa isang swimming pool. Nakabikini siya at buhat-buhat siya ng lalaki na nakatalikod sa kamera. Noong una, natuwa pa ako para sa kanya. Ilang beses ko kasing narinig mula sa kanya na wala siyang balak makipagkilala sa iba dahil may isang espesyal na lalaki na sa puso niya. Naisip ko pa nga na magkomento ng, "Congrats ha, handa ka na ring mag-public." Pero bago ko maipadala, natigilan ako nang mapansin ko ang isang maliit na tattoo sa balikat ng lalaki. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pamilyar na pamilyar sa akin ang tattoo na iyon dahil sa asawa ko iyon. Parang tumigil ang oras. Bumilis ang tibok ng puso ko at bumalik sa isip ko ang eksaktong damdamin noong una ko rin itong naranasan. Sa nakaraang buhay ko, nang makita ko ang eksenang ito, tuluyan akong gumuho. Nang puntahan ko ang kondo na binili ng asawa ko gamit ang perang pinaghirapan ko, bilang regalo para sa kabit niya na walang iba kundi si Naomi, nahuli ko silang dalawa mismo, walang hiya at walang takot. Ang dalawang taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko, parehong tumalikod sa akin. Sa gitna ng sigawan at pagkakahablot ko kay Naomi, tinulak ako ng asawa kong si Adrian para ipagtanggol siya. Tumama ang ulo ko sa gilid ng sofa at iyon na ang huling alaala ko bago ako mamatay. Pagmulat ko muli, naroon ako sa parehong pintuan ng kondo. Sa loob, muling naglalaro ang dalawang taksil na parang walang kasalanan. Pero ngayon, hindi na ako sumugod para makipag-agawan sa kabit. Alam ko na kung ano ang mangyayari kung gagawin ko iyon. Ngayon, ang plano ko ay isa lang, paghihiganti. Tahimik kong binunot ang cellphone ko. Kinuhanan ko sila ng malinaw na litrato at video, mga ebidensya para sa tamang oras. "Alo, Ethan? Ikaw ba to, ang hari ng mga paparazzi? May dala akong scoop na siguradong tatama sa trending list. Interesado ka ba?" Ang anggulo ng kuha ko ay perpektong nakatago, parang mula sa isang dekorasyon sa ibabaw ng bedside table. Si Ethan, ang pinakamabilis at pinakamaimpluwensyang paparazzi sa industriya. Sa nakaraan, inalok niya ako ng malaking halaga kapalit ng balitang ikasisira ni Adrian, pero tinanggihan ko. Noon, inosente pa akong naniniwalang tungkulin ko ang protektahan ang iperpektong iimahe ng asawa ko. Protektahan ang pamilya namin. Ngayon, natatawa na lang ako sa sarili ko. May malaking scoop ako tungkol kay Adrian. Siguradong hot search agad. Gusto mo? Narinig ko ang biglang paghinga ni Ethan sa kabilang linya. "Serafina, seryoso ka ba?" May relasyon sa isang sikat na young actress, Naomi. May video at pictures ako. Sapat na ba? Tahimik siya sandali bago halos mabungol sa tuwa. Sobra. Sobra. Serafina, ipasa mo lang sa akin at ako na bahala. Lahat ng kalakaran sa larangang to, kabisado ko. Siguradong gagawin kong maganda ang laban para sa'yo. 5 minuto mula ngayon, nasa email mo na ang mga file. Tungkol sa bayad, ikaw na ang magpasya. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako sa orasan sa dingding. 10:00 na ng gabi, oras na halos para umuwi si Adrian. Pagdating niya, amoy alak siya at bahagyang maihalong pabango ng babae. Ang pabangong iyon ay paborito ni Naomi, Tuyet de Mintlin. Sa nakaraan, muntik na kaming magkahiwalay sa sobrang pagtatalo dahil sa amoy na iyon. Nakita niya akong nakaupo sa sofa, bahagyang nagulat. Tinanggal niya ang coat at basta na lang itinapon sa gilid. "Bakit di mo pinaluto sa kasambahay?" Umiti ako at lumapit. "Anniversary natin ngayon. Ako mismo ang nagluto, lahat ng paborito mo." Medyo lumambot ang ekspresyon niya. Hinaplos niya ang pisngi ko, may halong awa ang tono. "Pasensya ka na, sobrang dami lang ang trabaho, nakalimutan ko." "Ayos lang," sagot ko, may ngiti pero malamig ang mata. "Basta umuuwi ka pa rin." Noon, madalas ko iyang sabihin. Kapalit lang ay isang mababaw na yakap at mga salitang, "Ikaw pa rin ang pinakamaunawain." Pero ang presyo ng pagiging maunawain ay ang pagkasira ng buong buhay ko. Sa hapag, mabigat ang hangin. Walang gana si Adrian kumain at panay ang tingin niya sa telepono. Ilang beses itong kumislap, may lumalabas na pangalan, sa tuwing magre-reply siya, bahagyang sumasabay ang ngiti sa labi niya. Parang tinusok ng karayom ang puso ko, pero mabilis din akong kumalma.
Hindi ngayon pero darating ang araw na di ka na makakangiti ng ganyan. Biglang tumunog ang notification tone ko para sa breaking news. Mga headline mula sa malalaking media outlet. Si Adrian, nahuling may relasyon sa sikat na young actress, Naomi, video leak. Fairytale marriage, gumuho. Naomi, kinilala bilang kabit ng pamilyang E. Pulang-pula ang label na EHI sa tabi ng bawat headline. Unti-unting namutla si Adrian. Napatitig siya sa akin, puno ng takot ang mata. Sofia, ikaw ang may gawa nito, di ba? Maayos kong inilapag ang chopstick at pinunasan ang labi gamit ang tissue. Umiti ako ng banayad, parang walang alam. Ano bang sinasabi mo, Adrian? Wala akong naiintindihan. Huwag ka nang magpanggap. Galit niyang winasiwas ang lahat sa mesa. Nagkalat ang sirang pinggan at tumalsik ang mainit na sabaw sa kamay ko. Ramdam ko ang hapdi, pero hindi ko kinurap ang mata ko. Nanginginig sa galit si Adrian, mahigpit niyang sinunggaban ang aking pulso, para bang nais niyang ipaalala ang dati niyang gawi, ang pagiging makapangyarihan, ang paghawak sa akin na tila ba ako'y pag-aari lamang niya. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat ko, malamig ang kanyang tinig, ngunit nangingibabaw ang desperasyon. Alam mo ba kung gaano kabigat ang magiging kapalit ng ginawa mong ito? Gusto mo ba talagang sirain ako? Huwag mong kalimutan, ako si Adrian eh. Hindi kita kailanman palalayain, hindi kita hahayaang lumayo, at kahit kailan hindi kita bibitawan. Tahimik kong binawi ang kamay ko, pinakawalan mula sa kanyang pagkakakapit. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang aking mga mata, wala nang bahid ng pangamba o pagsusumamo, kundi isang malamig na liwanag, matalim at matatag, para bang yelong hindi matutunaw. Sa nakaraan, bulong ko, ngunit malinaw na malinaw sa pandinig niya, ikaw mismo ang nagtulak sa akin hanggang sa kamatayan. Ngunit ngayon, Adrian, kahit anong gawin mo, kahit anong banta ang ibato mo, hindi mo na ako kayang takutin. Biglang nag-ingay ang kanyang telepono. 1, 2, 3 sunod-sunod na tawag, mula sa board of directors, mula sa malalaking investors, mula sa kanyang sariling AV team na desperado ring magtanong ng paliwanag. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho, para siyang nilunod ng takot na matagal na niyang tinatago. Ang lalaking dati puno ng kayabangan, nagmamayabang na hawak ang lahat, ngayoy mistulang batang ligaw, nawala ng direksyon sa gitna ng malalakas na alon. Ako na may marahang tumayo. Kinuha ko ang isang pirasong tissue, dahan-dahang pinunasan ang natuyong sabaw sa aking kamay, para bang walang nangyari. Ang bawat kilos ko ay mabagal ngunit puno ng tiyak na lakas, hanggang sa tuluyan akong lumakad patungo sa silid-tulugan. Sa likod ko, naiwan ang isang katahimikan na mas mabigat pa sa anumang sigaw. Masanay ka na, Adrian, mariin kong wika, hindi ko manilingon, ramdam kong bumaon ito sa kanyang dibdib. Dahil ito pa lamang ang simula. Ang simpleng pangungusap na iyon ay naging tila isang punyal na tumusok diretso sa kanyang puso. Ramdam kong ang bawat hakbang ko palayo sa hapag ay nag-iiwan ng sugat sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang kayabangan. Iniwan ko siyang nakaupo roon, nilalamon ng sariling takot at gulo na siya mismo ang naghasik. Pagdating ko sa loob ng silid, binuksan ko ang laptop na matagal ko nang inihanda. Unti-unting sumiklab ang liwanag ng screen, nagpakita ng maayos na mga folder, bawat isa ay may tatak, bawat isa'y pun ng katotohanang matagal ko nang kinikimkim. Hindi lang mga larawan at video ng pagtataksil niya kay Naomi, kundi pati mga dokumentong magpapatunay ng kanyang madidilim na gawain sa kumpanya, mga kontratang peke, mga transaksyong puno ng lihim, at mga email na magbubunyag ng kanyang pandaraya. Napangiti ako ng malamig. Ang iskandalo ng pag-ibig, iyan lang ang panimula. Adrian, ang tunay mong bangungot ngayon palang nagsisimula. Umupo ako sa harap ng laptop, ang mga daliri ko'y marahang dumudula sa ibabaw ng bawat folder na maingat kong pinangalanan. Parang bawat tuldok ng pangalan, bawat file na nakatago roon, ay isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa kahinaan ni Adrian. Isa-isa, binubuksan ng cursor ko ang mga lihim na hindi niya akalaing matutuklasan ng isang taong matagal na niyang minamaliit. Hindi lang ito basta-bastang koleksyon ng mga litrato at video ng kanyang mga pagtataksil. Mas malalim pa rito, mas mabigat, mga kontratang peke na pumirma siya gamit ang kamay na dating humahawak sa akin,
mga resibo ng kahina-hinalang paglilipat ng pera na itinago sa ilalim ng mga peking pangalan, at mga email na minarkahan ng T. Confidential, ngunit ngayon ay malinaw na ebidensya ng kanyang pandaraya sa merkado ng stocks. Bawat dokumento ay tila isang bala na inihanda ko, naghihintay lamang ng tamang sandali para pumutok. Umilaw ang screen. Nakabukas ang bagong draft na email, maingat nang nakalista ang mga tatanggap, ang Financial Investigation Bureau, mga pangunahing shareholders ng kumpanya, at ilang kilalang pahayagang ekonomiko na kilala sa pagbubunyag ng mga iskandalo. Isang pindot lang ang daliri ko sa keyboard, at ang mundong inakala ni Adrian na siya ang may kontrol, guguho sa loob ng ilang segundo. Humilig ako sa sandalan ng upuan, dahan-dahang ipinikit ang mga mata, sa kabahagyang umiti. Adrian, bulong ko sa katahimikan ng kwarto, noon, nasa iyo ang lahat, kapangyarihan, pera, at kahit puso ko. Pero hindi mo pinahalagahan. Ngayon, ako naman ang magtuturo sa iyo kung gaano kasakit ang mawala ng lahat sa isang iglap lamang. Mula sa sala, rinig ko ang walang tigil na pagring ng kanyang cellphone. May kasabay pang tunog ng mabigat na bagay na ibinagsak, marahil ang upuan na tinadyakan niya sa sobrang desperasyon. Sa imahinasyon ko, nakikita ko ang kanyang mukha, maputla, puno ng pawis, at ang dating mga matang puno ng kayabangan, ngayon nanginginig sa takot. Ang lalaking minsang naghari sa akin, ngayon isa na lamang nilalang na hindi alam kung saan tatakbo. Itinapat ko ang cursor sa asul na buton na may nakasulat na send. Tahimik ang dibdib ko, hindi na tulad ng dati na laging nangangatal sa harap niya. At sa huling paghinga, dahan-dahan kong pinindot. Isang mensahe agad ang lumabas sa screen, message sent successfully. Tapos na. Ngunit kasabay ng tunog ng tagumpay, bigla ring sumabog ang doorbell. Napalingon ako at pinindot ang kamera ng pinto. Sa maliit na screen, nakita ko ang kumpol ng mga reporter, hawak ang mikropono, nakataas ang mga kamera, at sabay-sabay na sumisigaw ng pangalan ni Adrian. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang kapalaran niyang itinayo sa loob ng maraming taon, ngayon ay nakabitin na sa isang manipis na hibla ng oras. Maingat kong isinara ang laptop at tumayo. Lumapit ako sa salamin, pinagmasdan ang sariling refleksyon. Ang dating mukha na puno ng kahinaan at takot, ngayon malamig na, matatag, at walang bakas ng alinlangan. Para bang isinilang muli ang isang bagong ako, isang taong hindi na kailanman babalik sa pagiging biktima. Ngayon pa lang nagsisimula ang laro, Adrian, mahinang sambit ko, ngunit ang bawat salita ay mabigat na parang sumpa. At sa sandaling iyon, alam kong wala nang makakapigil sa unos na ako mismo ang nagpasiklab. Ang silid ng press conference, umiikot ang mga kamera sa mga nakaupo, at sabik ang mga mamamahayag sa paglabas ni na Adrian at ng kanyang kasintahang babae. Maliwanag ang mga ilaw, nakahanda ang mga mikropono, at lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang pangunahing tauhan ng iskandal na lumabas ilang linggo na ang nakalipas. Unang lumabas si Adrian, maayos ang suot, may malinaw at matatag na tinig. Mga Ginoo at ginang, nais kong muling ipahayag na lahat ng impormasyon tungkol sa diumano'y pangangaliwa, kamakailan ay ganap na hindi totoo. Lahat ng video, larawan, at ebidensyang lumabas sa media ay pinalitan, inedit, at inilathala upang siraan ang aking dangal at makaapekto sa kumpanya. Kasunod niya, lumabas ang kanyang kasintahan, ang babaeng noon ay pinaghihinala ang pangunahing tauhan sa iskandalong ito, seryoso ang mukha at malinaw ang tinig. Nais ko ring ipahayag na lahat ng akusasyon laban sa akin ay mali. Wala akong anumang labag sa batas na relasyon kay Adrian o sa sinuman maliban sa mga bagay na pampubliko. Kami ay parehong biktima ng maingat na pagkakagawa ng iskandalo. Isang mamamahayag ang mabilis na nagtaas ng mikropono. Pwede po ba ninyong ipaliwanag ang tungkol sa mga video at larawan na lumabas sa mga news outlet? Seryoso si Adrian. Ang mga larawang iyon ay pinalitan at inedit upang sirain ang reputasyon namin. Kumuha kami ng mga legal at digital na eksperto upang suriin ang mga ito. Lumabas sa resulta na wala talagang nangyaring katulad ng balitang inilathala. Sumunod ang kasintahan niya, may matibay na tingin. Naunawaan namin ang mga pagdududa, ngunit umaasa kami na sa press conference na ito, maiintindihan ng lahat ang katotohanan. Ang lahat ng inilabas ay patibong lamang, isang sabwatan upang sirain ang aming dangal at karera. Tumahimik ang silid ng ilang saglit, umiikot ang kamera sa bawat anggulo. Isa pang mamamahayag ang nagtanong.
May balak ba kayong kasuhan ang mga nagpakalat ng pekeng impormasyon? Tumingin si Adrian ng diretso sa kamera. Tiyak na. Susundan namin ito hanggang dulo. Ang sinumang nagnanais sirain ang dangal ng iba ay haharap sa batas. Ngunit ngayong araw, nais naming maging malinaw at bigyan ng katiyakan ang lahat. Walang katotohanan sa balitang pangangalunya na ito. Ngumiti ng bahagya ang kasintahan niya at idinagdag. Umaasa kami na makikita ng lahat ang katotohanan at na sa pagkakataong ito, maibabalik ang aming dangal. Umiikot ang kamera sa buong silid, nakatayo si Adrian at ang kasintahan niya na magkatabi, matatag ang tindig, na parang mensahe, maliwanag na ang lahat, at sinumang magpatuloy sa pagpapakalat ng tsismis ay haharap sa katotohanan at batas. Sa sumunod na mga araw, naging mas malinaw pa ang larawan ng pagbagsak ni Adrian. Ang dating makapangyarihang lalaki na kayang pasunurin ang lahat sa isang salita lamang, ngayon ay nakikita kong unti-unting nawawalan ng kapangyarihan. Ang kumpanyang itinayo niya at ipinagmamalaki ay nagsisimula ng mabiyak sa mga bitak na ako mismo ang maingat na nag-ukit. Alam kong hindi ko kayang ibalik ang nakaraan, ang sakit ng pagtataksil, ang sugat na iniwan ng pagkakaalam na ang pinakamalapit kong kaibigan ay siya ring pinakamalupit na kaagaw. Ngunit kaya kong gumawa ng kinabukasang ako ang may kontrol. Pagbagsak ng imahe bawat gabi, pinapanood ko si Adrian habang paulit-ulit siyang naglalakad sa sala, hawak ang kanyang telepono, sinasagot ang mga tawag ng mga direktor na galit na galit. Hindi pwedeng mangyari ito, sigaw niya minsan, habang ako'y tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, nagkakape. Gawin niyo ang lahat, ayusin niyo ang mga investor, kahit anong kapalit. Hindi niya alam, ang mga tawag na iyon ay bunga ng mga dokumentong inilabas ko ng palihim sa media. Maliit pa lamang ang mga butil ng impormasyon, mga transaksyong kahina-hinala, ilang maling pirma, at kakaunting detalye ng gastos na hindi nagtutugma. Ngunit sapat na iyon upang umusbong ang hinala. At ang hinala, sa mundo ng negosyo, ay kasing lakas ng isang bomba. Ang pagbabalat kayo ng aking plano samantala, sa kabilang mukha ng aking mundo, nakikipag-ugnayan ako sa aking kapatid na si Daniel. Siya ang utak sa likod ng peking kumpanyang itinatag namin, isang shell company na magsisilbing bibili ng mga pagbagsak na shares ni Adrian. Sigurado ka ba dito, ate? Tanong ni Daniel sa isang gabi, habang sabay kaming nakaupo sa harap ng laptop, tinitingnan ang graphs ng stock market. Kapag nalaman niya, baka hindi lang negosyo ang mawala sa kanya. Pwede siyang gumanti at alam mong desperado na siya ngayon. Ngumiti ako, malamig at puno ng determinasyon. Hayaan mo siyang magdesperado. Lahat ng laban niya ngayon, kontrolado ko na. At ang bawat galaw niya inaasahan ko na. Ang unang pagkakabenta lumipas ang 2 linggo. Sa sobrang laki ng pressure mula sa board, napilitan si Adrian na ibenta ang ilang porsyento ng kanyang shares upang makakuha ng dagdag na kapital. Ang mukha niya noong gabing iyon, nang ibinalita niya sa akin ang kanyang desisyon, ay hindi ko malilimutan. Naupo siya sa sofa, hawak ang isang baso ng whiskey, parang isang sundalong natalo sa digmaan. Kailangan kong ibenta ang 10%, bulong niya, halos hindi makatingin sa akin. Hindi ko kayang hayaan na tuluyang bumagsak ang kumpanya. At least, may dagdag akong puhunan. Tahimik lang akong tumango, pinapakita ang peking suporta ng isang asawang nagmamalasakit. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong iyon ang unang piraso ng trono niya na tuluyan kong sinira. Sa mismong gabing iyon, dumiretso sa peking kumpanya ni Daniel ang shares na iyon. At sa unang pagkakataon, opisyal na akong maihawak na bahagi ng kanyang kaharian na minsang ginamit niya laban sa akin. Ang paglalim ng sugat hindi tumigil si Adrian sa kanyang pagkilos. Gumawa siya ng iba't ibang paraan upang makahanap ng investor, nagsara ng ilang sangay at pilit na pinagsalba ang kanyang imahe. Ngunit habang lalong lumalaban siya, mas lalo lamang siyang nalulugmok. Isang gabi, dumating siya ng lasing, ibinagsak ang mga papel sa mesa at sumigaw, "Lahat kayo traidor." Wala na akong mapagkakatiwalaan. Pinagmasdan ko lang siya, hindi nagsalita. Sa loob-loob ko, may kaunting bahagi pa rin ng pusong nais sumigaw ng awa, ngunit agad ko iyong nilunod ng alaala ng kanyang pagtataksil, ang imahe ng katawan ng aking kaibigan na nakapulupot sa kanya sa isang swimming pool. Wala nang awa. Hindi siya karapat-dapat. Pagbabalik ng kaibigan ngunit minsan, ang tadhana ay marunong maglaro. Dumating si Naomi, ang dating kaibigan ko, sa bahay namin isang hapon.
Hindi ko inaasahan iyon, ngunit hindi rin ako nagulat. Nakatayo siya sa may pintuan, nakasuot ng simpleng damit, ngunit halata ang kaba sa kanyang mukha. Kailangan nating mag-usap, bulong niya, halos pabulong. Tinitigan ko siya ng matagal, bago ko binuksan ang pinto ng bahagya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Naomi. Ngunit mapilit siya. Pumasok siya, lumapit sa akin, at nagmakaawa, hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Akala ko laro lang. Hindi ko alam na ganito kalalim ang sugat na dulot. Napangiti ako, malamig at puno ng pangungutya. Laro lang. Pinaglaruan mo ang pagkakaibigan natin, pinaglaruan mo ang buhay ko. At ngayon, may lakas ng loob kang magsabi ng hindi ko alam. Tumulo ang luha sa mata niya, ngunit wala na akong maramdaman kundi ang matinding lamig. Umalis ka na, Naomi, mariin kong utos. Dahil kung hindi baka isama kita sa pagbagsak na darating. At umalis nga siya, tuluyang naglaho mula sa aking mundo, katulad ng tiwala kong minsang ibinigay sa kanya. Ang pag-igting ng laban 2 buwan matapos ang unang bentahan, umabot na sa 30% ang bahagi ko sa kumpanya. Hindi alam ni Adrian na sa bawat pagbagsak, ako mismo ang sumasalo ng kanyang kapangyarihan. Sa mga board meeting, naririnig ko na ang mga bulong ng ilan sa mga direktor, bakit ganito ang pamamalakad ni Adrian? Mas mabuti pa sigurong ibigay na natin ang kontrol sa bagong investor. Ang bagong investor na iyon ako. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko. Isa pang bentahan ng shares, mas malaki kaysa dati, upang maisalba pa ang natitirang kapital ng kumpanya. At sa pagkakataong ito, nang mapasakamay ko ang huling piraso, umabot na sa 51% ang hawak kong kapangyarihan. Ako na ngayon ang may-ari ng trono. Ang pagharap isang gabi, nahuli niya akong nakatingin sa laptop, nakangiti habang tinititigan ang mga dokumento ng pagbili ng shares. Lumapit siya, hawak ang isang papel, at nang makita niya ang pangalan ng kumpanya ni Daniel na nakalista bilang buyer, nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko't bulong niya, nanlalamig. Ikaw pala ang nasa likod nito. Tumingin ako sa kanya, diretso sa mga mata, wala nang takot, wala nang alinlangan. Adrian. Ako ang kumuha ng lahat ng meron ka. Ako ang naging anino sa likod ng pagbagsak mo. Halos mabitawan niya ang papel, nanginginig ang kamay habang unti-unting nauunawaan ang kabuuan ng plano ko. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Lumapit ako, bumulong sa kanya na parang isang sumpa, dahil una mong sinira ang lahat ng meron ako. Ngayon, panahon na para maranasan mo rin. Naglakad ako pabalik sa aking upuan, iniwan siyang nakaluhod halos sa sahig, pinagtatawanan ng mga dating humahanga sa kanya. Ang mga kamera ng media na pumasok ay sumalo ng bawat eksena, at alam kong bukas ng umaga, laman na ng lahat ng pahayagan ang pagbagsak ng isang imperyo. Kinagabihan, sa mansyon na dati naming tinatawag na tahanan, bumungad sa kanya ang isang sobre na mahigpit kong hinawakan. Tahimik siyang nakaupo sa sofa, basang-basa ng pawis, walang kibo. Ipinasok ko ang sobre sa mesa sa harapan niya. Nang makita niya ang laman, halos manghina siya, mga papel ng annulment at legal separation. Pirmahan mo na, wika ko, halos pabulong ngunit punang bigat. Wala nang pag-uusap. Wala nang pagkakataong maibalik ang dati. Ang lalaking minahal ko noon ay patay na. Ang natitira na lang ngayon ay isang estrangherong handa kong wakasan ang lahat ng ugnayan. Nag-angat siya ng mukha, puno ng luha ang mga mata, halos hindi makapagsalita. Mahal pa rin kita kahit ngayon, bulong niya, desperado. Ngunit mumiti lang ako, isang ngiting malamig, malayo sa ngiting ibinibigay ko noon sa kanya. Hindi mo na ako kailanman masasaktan ulit, Adrian, sagot ko. At iyon ang pinakadakilang aral na dapat mong tandaan. Lumapit ako sa pintuan, kinuha ang aking coat, at huminto saglit upang silipin siyang muli. Nakaupo siyang nag-iisa, hawak-hawak ang ballpen, nanginginig. Narinig ko ang tunog ng lagda niyang tuluyang bumigay, at sa sandaling iyon, formal nang natapos ang lahat. Sa labas ng bahay, huminga ako ng malalim. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ramdam kong mas mainit ang kalayaan sa aking dibdib. Wala na ang bigat, wala na ang tanikala. Sa halip, may panibagong simula. Hindi bilang asawa ng isang makapangyarihang lalaki, kundi bilang isang babae na kayang itayo muli ang sarili, mas matatag, mas malakas, at mas buo. Habang naglalakad ako palayo, tinignan ko ang sarili sa salamin ng kotse.
Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang dating mahina, hindi na ang dating tinitiis ang bawat sakit. Siya ay ako, ang tunay na ako. At ngayong gabi, sa wakas, ako ang panalo. Matapos kong ganap na makuha ang kontrol sa kumpanya ni Adrian, hindi ako huminto sa pagpapabagsak sa kanya. Ang matalik kong kaibigan na si Naomi, na minsang pinagtawanan ako sa likod ko, ngayon ang aking susunod na target. Alam kong ginamit niya ang kapangyarihan ni Adrian para makapasok sa mundo ng showbiz, mga papel sa pelikula, kontrata sa patalastas, programa sa telebisyon, lahat ay dahil sa anino ng kapangyarihan niya. At ngayon, bilang taong nakatayo sa likod ng entablado, nagpa siya akong bayaran ang utang na loob na idinulot niya sa akin. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pag-aaral ng bawat kontrata, bawat negosyo na hawak ni Naomi. Paunti-unti, nakipag-ugnayan ako sa mga producer, kinatawa ng media, at mga investor, mga taong minsang nagtitiwala sa anino ng kapangyarihan ni Adrian. Hindi ako gumawa ng ingay at hindi ako nang threaten ng direkta. Sa halip, nagbigay ako ng mga mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa panganib ng pakikipagtulungan kay Naomi, mga hindi malinaw na detalye sa pananalapi, mga isyu na tanging ako lamang ang nakakaalam, at mga legal na ebidensya na sapat para silang magduda. Ang unang mga reaksyon ay mabagal, patuloy pa rin si Naomi na tumanggap ng mga papel at lumabas sa telebisyon. Ngunit hindi ako nagmadali. Alam ko, sa mundo ng showbiz, ang tiwala at relasyon ang pinakamahalaga. Tahimik kong sinimulang putulin ang bawat koneksyon, ang mga producer ay hindi na gustong mangahas, ang mga advertiser ay nag-withdraw ng kontrata, at ilang kasamahan ang nagdesisyong hindi na makipagtulungan. Lahat ay nangyari ng tahimik, parang isang bagyong lihim na dahan-dahang sumisibol sa buong industriya. Isang hapon, nakatanggap ako ng ulat mula kay Daniel tungkol sa isang malaking proyekto na ihahanda ni Naomi. Isang sikat na reality show na dapat sana ay turning point para mapatatag ang kanyang posisyon. Kailangan ko lamang ng ilang tawag sa telepono at ilang maingat na email para mapigil ang producer. Mailahad ang mga tanong tungkol sa kredibilidad at kakayahan ni Naomi na matapos ang proyekto. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang proyekto ay naantala at ang mga partner ay nagsimulang umatras. Alam ko, ang presyon kay Naomi ngayon ay mas mataas kumpara noong siya nasa tabi pa ni Adrian. Paminsan-minsan, binibigyan ko rin ang sarili ng maliit na kasiyahan, pag-browse ng balita at social media, kung saan unti-unting lumilitaw ang mga artikulo at bulong-bulungan tungkol kay Naomi. Unti-unti, siya ay naging sentro ng usapan hindi dahil sa talento, kundi dahil sa pangamba sa kanyang profesionalismo, mga nakanselang kontrata, at pagkawala ng tiwala ng mga producer. Isang gabi, nang dumalo si Naomi sa isang press conference na may pilit na ngiti, ako ay nakatayo sa gilid, tahimik na nagmamasid. Pinilit niyang panatilihin ang kalmadong anyo, ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata ang takot at pangamba. Ang mga araw na umaasa siya sa kapangyarihan ni Adrian ay tapos na. Minsang pinagtawanan niya ako at inisip na ako'y isang mahina lamang na asawa, ngunit ngayon, bawat pagkakataon at bawat hakbang sa kanyang karera ay nasa aking kontrol. Hindi ko kailangang sumigaw at hindi ko kailangang mag-ingay. Bawat galaw ko ay pinagplanuhan ng maayos, bawat hakbang, tulad ng patak ng tubig na unti-unting sumisira sa bato, tahimik ngunit hindi mapipigilan. Si Naomi ay nakatayo sa entablado ng showbiz, ngunit ang entablado na iyon ay naging bitag na ngayon, kung saan ang bawat maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot sa kanya ng kabiguan. At sa kaibuturan ng aking puso, naramdaman ko ang malamig na kasiyahan. Hindi lamang ko nabayaran ang asawa na traidor, kundi ngayon, ang matalik na kaibigan na walang awa ay kailangan ding bayaran ang presyo ng ginawa niya. Ang kapangyarihan ay hindi na kay Adrian, hindi na rin kay Naomi. Ito ay akin at alam ko, sinumang minsang nagmamaliit sa akin, ay kailangang yumuko sa harap ng aking determinasyon at talino. Sa sumunod na buwan, unti-unting naramdaman ni Naomi ang malinaw na pagbabago sa kanyang karera. Ang mga malalaking papel na minsang kanyang pinangarap, ang matatamis na kontrata sa patalastas, na dati ay itinuturing na hagdan tungo sa tuktok ng showbiz, ngayon ay sunod-sunod na kinansela o ipinagpaliban ng walang tiyak na petsa. Ang mga producer, ang mga dating malalapit na partner, biglang nagpakita ng pagdududa at pag-iingat. Isang araw, nakatanggap si Naomi ng tawag mula sa isang direktor na dati niyang kinasamahan sa maraming proyekto. Ang boses nito ay puno ng pag-aalinlangan at pag-iingat. Naomi, natatakot ako na ang susunod na proyekto ay hindi maaaring ituloy kasama ka.
May mga impormasyon na hindi gaanong kanais-nais tungkol sa pakikipagtulungan. Namulat ang mga mata ni Naomi, puno ng pangamba, ngunit bakit? Wala naman akong nagawang mali. Hindi niya alam na ang lahat ng impormasyon na iyon ay nagmula sa mga lihim kong tawag sa telepono, email at mensahe. Bawat maliit na detalye ay maayos na inayos upang kalugin ang tiwala ng mga partner. Araw-araw, dumarami ang presyon kay Naomi. Wala na siyang masasandalan, wala nang kapangyarihan ni Adrian sa likod niya, bawat hakbang ay kailangang harapin niya ng mag-isa. Ngunit hindi pa rin niya naunawaan kung sino ang nasa likod ng lahat. Sa bawat pagkakataon na magkikita kami sa showbiz, palagi akong naroroon ng tila walang pakialam, ngumiti ng malamig, ngunit ang mga mata ay may taglay na babala, bawat tingin ay isang silent warning. Ilang linggo lamang ang lumipas, nagsimulang kumalat sa online ang hindi magagandang balita, naantala ang mga papel ni Naomi, kinansela ang mga kontrata sa patalastas, at tinanong ng media ang kanyang kredibilidad at profesionalismo. Ilang dating kakilala at katunggali, nagsimulang mag-ingat, umiwas sa pakikipagtulungan. Bawat relasyon, bawat pagkakataon, tila unti-unting nawawala. Isang gabi, tumayo si Naomi sa harap ng salamin sa dressing room, tiningnan ang kanyang sarili. Nakita niya ang mga mata na puno ng takot at magulong tingin. Sinikap niyang humiti, ngunit ang ngiti ay walang laman at pilit. Minsan, kumbinsida siya na ang kapangyarihan ni Adrian ang magpoprotekta sa kanya, ngunit ngayon, wala nang sinumang nakatayo sa likod niya, lahat ay nagiging marupok at madaling masira. Samantala, ako ay nagmamasid mula sa malayo. Hindi kailangan ng ingay, hindi kailangan ng panghihikayat. Bawat nakanselang kontrata, bawat pagdududa mula sa partner, ay mga taktika na maingat kong inilatag noon pa man. Unti-unti, naramdaman ni Naomi ang katotohanan, ngunit huli na. Tinanggal na sa kanya ang lahat ng suporta na minsang pinagtitiwalaan niya upang umangat. Isang press conference, kung saan dati si Naomi ang sentro ng atensyon, ngayon ay naging patunay ng pagbagsak. Iniwan, pinuna, at ang mga dating nirerespeto siya ay lumayo. Sa entablado, pinilit niyang panatilihin ang katahimikan, ngunit bawat tingin at kilos ay nagpapakita ng pangamba at kawalang katiyakan. Pumasok ako sa venue, ngumiti ng maihalong panlilibak, ngunit may kalmadong kapanatagan. Nakita ni Naomi ako, ang mga mata niya'y pabilog, puno ng takot. Noon niya naunawaan na ang lahat ng nangyayari ay hindi aksidente, hindi malas, kundi kamay ng taong minsang niloko niya. Naomi, mahinahong sinabi ko, ngunit malamig na parang yelo ang boses. Ang lahat ng oportunidad, lahat ng kapangyarihan na akala mo ay sa iyo, ngayon ay akin na at ito ang bunga ng lahat ng iyong itinanim. Nanginginig siya, hindi makapagsalita. Unti-unti akong lumapit, tila ipinapaalala na bawat kilos ko ay perpektong pinagplanuhan, walang pagkakamali. Napagtanto ni Naomi, bawat relasyon, bawat kontrata, bawat oportunidad na hawak niya, ay tahimik kong pinutol ngunit hindi na maibabalik. At sa sandaling iyon, alam ko na nabayaran na ang utang na loob, ang matalik na kaibigan na minsang pinagtawanan ako ay ngayon ay humaharap sa pagbagsak na dulot ng sarili niyang ginawa, habang ako lamang ang aninong nakatayo sa likod. Tahimik ngunit tiyak na kumokontrol sa lahat. Matapos mawalan ng kontrol sa kumpanya at masaksihan na nawala ang lahat ng karera sa showbiz ng kanyang kasintahang babae, napuno si Adrian ng galit at desperasyon. Ang kanyang mundo, na dati umiikot sa kapangyarihan at pera, biglang naglaho. Sa gitna ng lahat, si Sofia ang nakikita niyang dahilan ng kanyang kabiguan, isang babae na sa panlabas ay tila mahina, ngunit sa totoo'y mas matalino at maingat kaysa sa kanyang inaakala. Isang madilim na gabi, habang umuulan sa labas, nagtipon sina Adrian at Naomi sa isang lihim na lugar. Ang lamig ng gabi ay parang tahimik na kaalyado na nagbabantay sa kanilang plano. Hindi ko na kaya, bulong ni Adrian, tinanggal ang kanyang blazer, kitang-kita ang galit sa kanyang mukha. Kung hindi dahil kay Sofia wala na tayong halaga ngayon. Tumingin si Naomi, halong kaba at pananabik. Handa ka na ba? Walang takas, Adrian. Kapag ginawa natin ito, wala na siyang pagkakataong mabuhay. Nagningning sa mga mata ni Adrian ang kasamaan. Tama. Ito na ang huling hakbang. Panahon na para alisin ang hadlang. Samantala, nasa bahay si Sofia, tila mag-isa sa sala, ngunit sa totoo'y handa na siya sa kontraopensa. Alam niya ang galit at kawalan ng kontrol ni Adrian, at natatantiya ang plano nitong saktan siya.
Sa nakaraang linggo, naglagay siya ng mga nakatagong kamera, GIS, at isang isang kwarto sa bahay na may kumpletong sistema ng seguridad, alarma, at paraan para mahuli ang sinumang may balak saktan siya. Nang makarating sina Adrian at Naomi sa harap ng bahay ni Sofia, tahimik nilang pinagmamasdan ang paligid. Ang ulan ay tumulong na itago ang kanilang mga bakas. May dalang maliit na bag si Naomi, naglalaman ng mga gamit na plano nilang gamitin upang pilitin si Sofia. Siguraduhin, walang makakakita sa atin, bulong ni Naomi, halos natabunan ng ingay ng ulan. Ngunit bawat hakbang nila patungo sa pintuan, binabantayan sila ni Sofia sa pamamagitan ng mga kamera. Alam niya ang bawat galaw, bawat hininga, bawat pag-aalinlangan nila. Hindi siya nagpapakita ng takot, sa halip, ngumiti siya sa dilim, naghihintay sa tamang sandali. Pagsapit nila sa loob, mabilis na lumapit si Naomi at binuksan ang pintuan ng silid na inaakala nilang walang tao at ligtas. Naghiwalay sina Adrian at Naomi upang hanapin si Sofia. Nang lumabas si Sofia mula sa banyo, mula sa kinaroroonan sa likod ng pinto, biglang umatake si Adrian mula sa likod at ginamit ang pangpaantok upang maipahiga si Sofia. Pagkatapos, nagbigay sila ng senyales sa isa't isa. Inilagay si Sofia sa likod ng isang sasakyan at dinala sa isang liblib na bangin upang harapin siya sa pinakamalupit na paraan. Matapos humupa ang bisa ng gamot, nagising si Sofia na nananakit ang katawan, ngunit mumiti siya ng kakaiba. Pagdating sa mataas na lugar sa bundok, ibinaba siya ni Adrian sa lupa at sabay-sabay silang lumapit upang pilitin siya. Isa na lang ang paraan para sa iyo. Isulat mo na ang pamana at kontrol ng kumpanya sa akin. Akala mo ba kayang talunin mo ako, sabi ni Adrian, sabay tawa. Hindi ko inasahan na ikaw ang asawa ko sa loob ng maraming taon at ikaw ang matalik kong kaibigan, pero ngayon ay kaya ninyong gawin ito sa akin, sagot ni Sofia. Huwag kang magsalita ng marami. Sisisihin mo ang sarili mo na hindi mo napanatili ang asawa mo, napakababa mo, bungad ni Naomi. Tumawa silang dalawa, mukha'y malamig at matalim. Ilang sandali, inabot ni Adrian ang isang papel na tila diwa ng testamento. Pumapayag si Sofia na ibigay lahat ng bahagi at kontrol ng kumpanya sa kanya, at pinili niyang iwan ang mundong ito dahil sa hindi niya maitatama ang maling ginawa. Ang paglikha ng peking dokumento at ebidensya para isisi kay Adrian at kay Naomi ang isang panlilinlang upang saktan ang asawa. Sa totoo lang, ako ang nagtaksil sa aking asawa. Pero ayaw kong tanggapin iyon, kaya ginawa ko ang kwentong ito, nakasaad sa papel. Matapos makuha ang pirma ni Sofia, ngumiti sina Adrian at Naomi ng malamig. Inabot ni Adrian ang isang kutsilyo na handa na para sa wakas ng plano, ngunit biglang umalinggaw ang sirena ng pulis na nagdulot ng pagkabigla kay Adrian. Bago pa man sila makagawa ng galaw, dumating ang kapatid na lalaki ni Sofia, kasama ang mga pulis. Agad na nakontrol si Adrian at si Naomi ay dinala sa istasyon upang linawin ang buong pangyayari. Tumayo si Sofia, taas noo, at tiningnan ang dalawang taong minsang nagtaksil sa kanya, ngiting puno ng kumpiyansa, akala ninyo makokontrol ninyo ako sa galit at pananakot. Mali kayo. Ang laro na ito ay akin mula sa simula at ngayon panalo ang katarungan. Dinala sa presinto sina Adrian at Naomi. Kitang-kita ang kanilang pagkabigla. Ang lahat ng masamang plano para saktan si Sofia ay nabigo. Napatunayan ni Sofia na ang talino at paghahanda ay mas malakas kaysa sa galit at kasakiman. Sa dilim, patuloy ang ulan, ngunit nakatayo si Sofia, malakas at hindi natitinag. Bawat hakbang niya ay patunay ng kanyang katatagan, talino at tagumpay. Tumingala si Sofia sa madilim na langit, iniisip, sino man ang magtangkang maliitin ako muli matututo kung ano ang laro ng isang talo, at sino ang nasa tuktok ng chessboard. Pumasok si Sofia sa tarangkahan ng bilangguan, ang ngiti sa kanyang labi ay parang liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Suot ang marangyang Amerikana, bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa, mga mata matalim ngunit may kaunting katusuhan, isang imahe na lubhang kabaligtaran sa dinaranas ni na Adrian at Naomi. Nang makita siya, si Adrian, na nakakulong sa likod ng bakal na rehas, ay kinurot ng galit, dugo sa kanyang mukha, at sumigaw ng may puot. Sofia! Hintayin mo, papatayin kita. Ang boses niya ay umalinggaw sa buong silid, dala ang desperasyon at galit. Ngunit si Sofia ay ngumiti lamang, mahinahong naglakad-lakad sa paligid ng visiting area, bawat hakbang ay tila patunay ng kanyang tagumpay.
Sa tabi ni Adrian, si Naomi ay nakatayo sa likod ng rehas, patuloy na hinahaplos ang kanyang buhok, mga mata ay nakatitig sa Sofia na parang mawawala na sa katinuan. Hindi siya makapagsalita, patuloy lang ang pag-ikot ng mga mata, mukha ay deformed sa pagkakagulo, at humihinga ng malakas na tila gustong sumigaw, ngunit hindi makaya. Kitang-kita niyo ba, sabi ni Sofia, may kumpiyansang boses, habang naglalakad-lakad na parang nagbibiruan. Ang matalik na kaibigan, at ang asawa na akala niya ay makapangyarihan ngayon, parehong walang magawa. At tingnan niyo ako, kalma pa rin, malaya, masaya. Si Adrian ay naggangalit, kamay ay nakasabit sa rehas, patuloy ang pagbibitiw ng mga mura. Sisi Coyote. Babayaran mo ito. Hindi ka panipaniwala. Ngunit si Sofia ay bahagyang umiling sa balikat, ngumiti ng mapanukso. Maniwala ka, Adrian, sino ba ang talagang kumokontrol sa sitwasyon? Sino ang tunay na panalo? Sino ang tumatawa at sino ang malapit ng mabaliw? Hindi na makayanan ni Naomi, bumagsak ang ulo sa dalawang kamay, buhok baluktot, at nanginginig habang umiiyak. Hindi pwede paano nangyari ito. Naglakad si Sofia ng paikot-ikot, titig sa bawat mukha at kilos. Lahat ng kanyang galaw ay kalmado, mahinahon, kabaligtaran ng dalawa, Adrian at Naomi, na ngayon ay nadadala na sa bingit ng pagkabaliw. Huminto siya sa harap ni Adrian, boses seryoso, ngunit may bahagyang pang-udyok. Ito ang bunga ng lahat ng itinanim niyo. Galit, kasinungalingan, panlilinlang. At ngayon, kailangan ninyong harapin ang resulta ng inyong mga aksyon. Sumigaw si Adrian, nanginginig si Naomi, at si Sofia ay nakatayo lamang roon, may kumpiyansa, masigla, bilang patunay ng tagumpay ng talino at maingat na paghahanda. Ang tanawin, si Sofia, malaya, umingiti, naglalakad ng may kariktan, si Adrian, nagagalit, sumisigaw, si Naomi, nagwawala, mata ibilog at tila mabaliw, ay bumuo ng isang perpektong larawang puno ng tensyon at nakakabighaning drama. Sa sandaling lumabas si Sofia mula sa silid ng pagbisita, tumigil sina Adrian at Naomi, na parang dalawang taong natigil sa gitna ng bagyo ng emosyon. Hawak pa rin ni Adrian ang rehas, pula ang mukha, at tense nang halos lumitaw ang bawat ugat ng dugo sa kanyang katawan. Sa isip niya, umiikot ang bawat ideya, isang bahagi ay nais na atakihin si Sofia, ang isa pang bahagi ay ang kamalayan sa kanyang kawalan ng kapangyarihan, talo na ako talagang talo na ako, pero hindi ko kayang tanggapin. Si Naomi, sa tabi, buhok magulo, mga matay bilog at nanginginig ng halos hindi na makatayo. Nararamdaman niya ang bawat salita ni Sofia na parang matulis na patalim na tumatama sa kanyang pride at sa lahat ng kapangyarihang hawak niya sa showbiz. Hindi mo pwede gawin ito sa amin, hindi pwede, ang iyak niya, ngunit mahina at walang lakas. Sa isipan ni Adrian, ang lahat ng alaala tungkol sa kapangyarihan, pera, at lahat ng bagay na kontrolado niya biglang naglaho. Sinimulan niyang balikan ang bawat hakbang, bawat plano, bawat manipulasyon, at napagtanto na si Sofia ay laging nasa unahan niya, laging handa sa bawat sitwasyon. Ang galit ay umuusbong na parang apoy, kasabay ng matinding kawalan ng pag-asa. Kung hindi ko siya makuha, kung hindi ko makontrol ang mundong ito, wala nang makakakuha. Si Naomi, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nagsimulang sumigaw, hinihila ang kanyang buhok at sinusubukang kontrolin ang sarili. Ngunit bawat sigaw ay nagpapalala sa kanyang kawalan ng kontrol, ang galit at puot ay hindi na maitago. Pilyong nag-isip siya sa sarili, Sofia, babayaran mo ito. Hindi kita hahayaang tumawa ng mag-isa kailanman. Bumaba ang tinig ni Adrian, mga matay kumikislap sa pagkabaliw. Naomi, hindi tayo titigil. Pabagsakin natin siya, bawiin natin ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ni Sofia, naramdaman niya ang enerhiya ng galit mula sa dalawa, ngunit sa halip na matakot, ngumiti siya ng tahimik. Bawat hakbang, bawat titig ay mensahe, nakita niya ang lahat. Alam niya na ang kawalan ng pag-asa at puot nila ay nagpapahina lamang sa kanila, habang siya ay lalong lumalakas at malaya. Huminto si Sofia sa gitna ng koridor, bumaling kay Adrian at Naomi. Tinig niya ibanayad, ngunit puno ng presyon. Ang galit nyo, ang kawalan nyo ng pag-asa, pinapahina lang kayo. Ang naghasik ng kasinungalingan, ang nagmanipula ng kapangyarihan sa huli, sila ang magbabayad. At kayo nagbabayad na ngayon. Umiiyak si Adrian, buong katawan nanginginig, mga mata pula. Hindi mo pwede manalo ka magpakailanman, hahanapin natin ang paraan sa susunod, ako ay.
Si Naomi, naganap ng nawala ng kontrol, sumigaw, Sofia, iniisip mo bang matalino ka? Iniisip mo bang pwede mong pabagsakin kami magpakailanman? Dahan-dahan na lumapit si Sofia, malamig ang mga mata, tinig seryoso, ngunit may pahiwatig ng pang-uyam. Hindi ko sinasabi na pabagsakin ko kayo magpakailanman. Sinasabi ko lang na ngayon, harapin niyo ang mga kahihinatnan ng sarili niyo at tinatamasa ko ang sandaling ito, sandali kung saan ang talino at paghahanda ay ganap na nagtagumpay laban sa galit at kasinungalingan. Natapos ang eksena sa isang perpektong kontrast, si Sofia, kumpiyansa, elegante, buhay na buhay, si Adrian, desperado, sumisigaw at binabayo ang rehas, si Naomi, naguguluhan, hinahaplos ang buhok, mga matay nakapikit sa galit at pagkabaliw. Ang puot at kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa dalawa, habang si Sofia ay naglalakad ng may kontrol, panalo at malaya.